Sabi dito mga kababayan, eto daw. Nagsalita daw etong si Bossing Vic o etong si Bossing Vic Soto na kung saan mga kababayan, Vic Soto ang susunod na presidente ng Pilipinas. Ayon daw po mga kababayan dito kay Bossing Vic. Pero para sa akin mga kababayan, kung magpe-presidente etong si Mayor Vico Soto after ng kanyang term, wala din naman problema. Bakit mga kababayan? Kasi alam naman po natin na sa Pasig, kung yung Pasig nagawa niya na matanggal yung korupsyon, ibig sabihin, pag siya ay naging presidente, kayang-kaya niya din gawin kung ano yung ginawa niya sa Pasig, kaya din po niyang gawin sa buong Pilipinas kung sakali na maging presidente po siya. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan itong talumpati ni Vic Soto and then yung pagkakasabi na yan na ito daw pong si Mayor Vico Soto ang susunod na presidente. Ito, pakinggan po natin. Hi fans! Medyo mahina nga lang mga kababayan Hi Damercans! Isang mapagpala at magandang umaga sa ating lahat. Ako po gusto ko lang bumati. Gusto ko lang po kayong batiin mga Pasigueño. Gusto ko po kayong i-congratulate. Dahil dito sa lungsod ng Pasig, sa ating minamahal na lungsod, napatunayan natin sa buong bansa na kaya natin labanan at sugpuin ang korupsyon. Kayo ang aking binabati kasi kayo po ang nagluklok sa mga magigiting na taong nasa harap ninyo ngayon. Kaya sa darating na Mayo, huwag na tayong bumalik sa makalumang style ng politika. Style na bulok. Politikang may panunuhol. Politikang may pananakot. Ouch! Politikang puro kasinungalingan. Nako po! Dito na po tayo sa makabagong politika. Kilala nyo yun ha. Kilala nyo yung mga politikong yon, yung nanunuhol, nananakot at puro kasinungalingan yung pinagsasasabi. Mga kababayan, especially dyan po sa Pasig, alam ko naman, kilala nyo kung sino yung pinapatungkulan natin dito, kayo na yung bahalang humusga. Dito sa Pasig. Sa katunayan, marami nang naiinggit sa lungsod ng Pasig. Ang dami ko nakausap. Boss, sana sa Pasig ako nakatira. Next year, lilipat na ako ng Pasig. Dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Ika nga yung tinatawag nila, pinag-uusapan ng ating mga magigiting na konsehal, vice mayor, congressman, yung good governance. Ano po ba yung good governance? Papaliwanag ko po sa inyo. Makinig po kayo. Ang good governance ay governance na good. Pero kulang. Dito sa Pasig, hindi lang good governance. Gusto kong dagdagan ito. Very, very good governance. Kaya mag-ingat po tayo. Tayo po ay samahan natin ng dasal. Sa darating na Mayo, ipagpatuloy natin ang laban na nasimulan natin dito sa Pasig. Mabuhay kayo mga Pasigueño. I am very proud of you. Kasi alam naman natin mga kababayan, sa totoo lang, nung si Mayor Vico Soto ang napaupo bilang alkalde ng Pasig City, mga kababayan, naging maayos ang takbo ng gobyerno ng Pasig City. Naging maganda ang Pasig City at saka kung titingnan nyo, nung kainitan ng issue ng Pogo, mga kababayan, isa po agad sa nagpatupad ng pagpapasara, pagpapaban sa mga Pogo dyan sa Pasig, etong si Mayor Vico Soto. Hindi niya inisip yung maapektuhang kita ng lungsod ng Pasig, bagkos ang inisip niya ay yung kapakanan ng kanya mga nasasakupan. Kaya kung magpe-presidente mga kababayan, etong si Mayor Vico Soto, wala din namang problema. Kaso nga lang, sa 2028 mga kababayan, masyadong bata pa. Etong si Mayor Vico Soto, sa madalit salita, hindi pa siya yung totally handa mga kababayan para magpresidente sa darating na 2028. Ibig sabihin, siguro sa mga susunod na henerasyon, at pwede na siya na magpresidente mga kababayan, wala namang problema dahil kita naman natin kung tutuusin. Sabi ko nga po sa inyo, mas maganda pang maging presidente etong si Mayor Vico Soto kaysa dun sa mga Duterte. Di ba may timeline nga etong mga Duterte na kapag daw nanalo si Sara sa 2028,
naging presidente daw po etong si Sara. Sa 2028, ang sunod daw po nilang patatakbuhin pagkatapos ng term ni Sara ay eto daw pong si Pulong. Etong si Pulong Duterte, tapos sunod daw etong si Baste, tapos ang sunod daw etong si Kitty Duterte. Pero kung tutusin mga kababayan, masusuportahan ko pa etong si Mayor Vico Sotto kaysa po sa mga Duterte kung sakali man na maging magkatunggali sila sa pagka-presidente mga kababayan. Ano po kasi pagdating ng 2028 masasabi natin na hindi pa handa etong si Mayor Vico Sotto. Siguro mas maganda pagtungtong ng 2028 at tapos na po yung kanyang term as a mayor dyan po sa Pasig City, tumakbo siyang senador. Mas maganda mga kababayan, mag-senador muna etong si Mayor Vico Sotto, tapos ang sunod, pagka dumating na yung tamang panahon para magpresidente po siya at pasok na yung kanyang edad, mas madali siyang masusuportahan at mas madali siyang makakatakbo sa pagka-presidente kapag handa na siya. Mga kababayan, ano po, kaya mas maganda pagtungtong ng 2028, tumakbo muna siya bilang senador dahil naniniwala ako na magiging magaling na senador etong si Mayor Vico Sotto. At in the future, magiging maayos at magaling na presidente din po siya. Eto na po, pakikilala ko na po. Alam nyo naman siguro kung kanino nagmana. Kanino pa? Edi si nanay. Eto na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Mayor Vico Sotto. Hey! Kita nyo yun mga kababayan ha. Napakalupit nung introduction na yon. Nung pagkaka-introduce ni Bossing Vic dito po kay dito kay Mayor Vico Sotto, susunod na presidente ng Pilipinas. Pero para sa akin mga kababayan, kung sa 2028 yan, mukhang hindi pa papasok yung edad ni Mayor Vico Sotto sa pagkatakbo bilang presidente. At saka maliwanag din naman mga kababayan na na hindi pa handa si Mayor Vico Sotto sa mga higher position. Alam ko nasabi niya yan sa mga interview po niya. Pero para sa akin, kung darating man yung 2028, mas maganda kung tatakbo siyang senador. Kasi pagka tumakbong senador mga kababayan ito, I think mananalo to mga kababayan kasi susuportahan po ito na mga kababayang Pilipino po natin. Ano po ngayon, punta naman po tayo dito sa last topic natin na kung saan mga kababayan, ito yung isang patunay na pabagsak na at palubog na ang karera ni Senator Amy Marcos sa kanyang tinatahak na landas ngayon. Dahil alam naman po natin buhat nung umalis sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, etong si Senator Amy, bumaba na po. Pababa na ng pababa yung kanyang rating sa mga lumalabas na survey. At ang isa pa dyan mga kababayan, yung kanyang kandidatura, talagang pabagsak na ng pabagsak dahil marami sa mga Marcos loyalists ang ayaw na pong suportahan etong si Senator Amy at marami namang sa mga DD-shit ang ayaw talagang suportahan eto pong si Senator Amy. Maging yung mga Duterte, ayaw din po nilang suportahan etong si Senator Amy. Ngayon, ang tanong, saan pupulutin eto pong si Senator Amy? So eto, pakinggan po natin. Then napatawag kami, Sek, kasi tingnan mo itong nangyari kay Senator Amy Marcos. Dinaglabas na siya ng kanyang findings, partner. At pinanindigan niya. Ang tanong ko sa iyo, Sek, makakatulong ba yan sa kanyang kandidatura? Knowing for a fact na talagang lalo pa siyang bumagsak right after the arrest of the former president. Correct. So ngayon pinanindigan niya, kahapon naglabas ng rekomendasyon ng resulta ng kanyang investigasyon. Will that help her or will further push her down? Definitely not. Tama ka, Alvin. It will push her down. Dahil ngayon, klaro na bumaliktad na naman siya. Ibig sabihin, wala na siya sa administration slate. At hindi naman siya tinanggap doon sa Duterte slate. No? So, saan siya lulugar? Kaya ang mangyayari sa kanya ay yung kanyang bangka na sinubukang mamangka sa dalawang ilog ay patuloy na lulubog. Diba? At papunta ng eleksyon dahil wala siyang makinala. Yan kasi mga kababayan, sa totoo lang yung hindi napag-isipan ni Senator Amy Marcos bago siya mamili ng kanyang landas na tatahakin. Kasi biruin nyo, akala niya siguro susuportahan siya ng mga Duterte, pero kalaunan mga kababayan, maliwanag naman yung naging stand ni Sara na pag-iisipan niya pa at hindi siya sigurado kung susuportahan niya ba etong si Senator Amy. And then, kung titingnan nyo, nasa nasa kama na
Etong si Senator Amy lumipat pa siya sa banig. Pero yung banig na hinihigaan niya, nakalapat pala sa lupa. Yun yung nangyari sa kanya mga kababayan. Biruin nyo, ikinakampanya na siya ni PBBM, itinataas na ang kamay niya. Kada may pupuntahang lugar, eto pong alyansa. Pero ano ang ginawa niya? Saglip na suportahan na lamang po niya yung pamumuno ng kanyang kapatid, pumunta pa siya sa kabilang kampo na kung saan ang isinisigaw, patalsikin yung kanyang kapatid. Di ba mga kababayan? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Area ay lalo siyang mababawasan ng boto. Kaya baka mas delikado pa siya kay Bato. Si Bato delikado dahil nandun siya sa last four. At dahil wala siya sa administrasyon, ay tatamaan siya ng kawalan ng makinarya pagdating ng eleksyon. Pero hindi ba, Mas lalo na si Amy. Oo, but even the likes of nakita ko rin sa last, Villar? yung Villar, Binay, and Pacquiao, nasa tail end, Secretary. Oo. Yes. Ang dagdag naman sa tatlo ay nasa makinarya sila ng administrasyon. Tama! Usually, ay pag nasa administrasyon ka, especially during a midterm, ay madadagdagan ka ng mga siguro 15%. No? Nangyari lang naman na yung administrasyon ay natalo nung panahon ni GMA, 2007 yata yon, na yung opposition during the midterm ay nanalo ng mayorya. Pero usually yung tradition pag midterm ay nadadagdagan yung mga kandidato, lalo na yung kahit na yung mga nasa dulo, dahil nga kasama sila sa administrasyon. Usually the machinery ay dagdag sa kanila. Kaya bagaman hindi dapat maging kampante si Pacquiao, si Camille Villar, no? Si Abby Binay, ay kumpara kay Amy at saka kumpara kay Bato, ay mas maganda yung kanilang kalagayan. Okay. Kaya nga, Pero si Amy, hindi kasi sa totoo lang mga kababayan, alam naman po natin na may papalabas na warrant of arrest laban po dito kay Senator Bato de la Rosa, at kapag ka umugong na ulit yung usapin na yon mga kababayan, maapektuhan na yung kandidatura ni Senator Bato. At ang isa pa dito mga kababayan, dito naman sa kinakaharap ni Amy Marcos ngayon, yung dalawang ilog na pinamamangkaan niya, inilaglag na siya mga kababayan. Ibig sabihin, etong kampo ng mga Duterte na tinitimbang niya nung una, itinatatwa na siya. Ngayon naman, etong kampo ni PBBM, siya naman ang nagtatatwa. Ibig sabihin wala nang lulugaran etong si Senator Amy Marcos. Ang problema dyan, ang tanong dyan, susuportahan pa ba siya ng karamihan sa mga Marcos loyalists? Ganong tinitira niya at kinakalaban niya ang pamumuno ng kanyang kapatid. hindi po ba siya madadala ng pangalang Marcos? Well, baka nga makabawa sa kanya dahil halimbawa siya mismo, sinabi niya, nung pumunta siya sa isang lugar, ay yung mga Ilocano na mga nanay. Oo. Sabi dito, wait lang Ano yung sabi dito? Nasaan yun? Pwede rin magsenador muna siya para lalo siyang maging hinog. Si Mayor Vico Soto, no? Mas maganda magsenador muna siya para mas lalo siyang maging hinog. Pero ako talaga mga kababayan ngayon pa lang, ano bang ngayon, taon? Petsa. March ngayon? March 29, 2025. Sabi ko nga po sa inyo, ako talaga 100% pag tumakbong presidente yan, susuportahan ko po yan. Pero sa ngayon mga kababayan sa 2028, sabi ko nga po sa inyo, tingin ko hindi pa yan tatakbo sa pagka-presidente. Siguro kung tatakbo yan, baka mga senador o baka mga kongresista. Mga kababayan, pero sa pagka-presidente, mukhang malabo pa. Mga kababayan, pero pag tumakbo po yung senador, ipangangampanya ko yan, si Mayor Vico Soto. Pag tumakbo naman yung presidente in the future, 100% susuportahan ko po yan mga kababayan. Ay pinapagalitan siya. Sabi, bakit inaaway mo yung kapatid mo? No, 'di ba sa kultura natin, hindi maganda na mag-away yung magkapatid. Halimbawa, nag-away si Jinggoy at saka si JB ng lantaran, parehas silang natalo. Tama. Parehas silang natalo. Kaya baka makabawas pa nga kay Amy yun. Na Marcos siya, pero binabanatan niya yung presidente na Marcos. So, ang mangyayari nito kay Senator Amy, perhaps in the last months of the campaign, malamang bubuhos talaga siya ng kanyang Ay, Tol Chris, mega love shoutout Shoutout, Tol. Ayan, shoutout na napakasarap sa'yo mga commercial. Pwede ngayon pala isang katerba ang commercial ni Senator Amy Marcos. Pati na si Villar, Secretary Correct. Bina, isang katerba yung commercial. Bubuhos lalo yan. Yes, pero syempre may limitasyon yan in terms of sa COMELEC. No? Yung campaign spending, may limitasyon yan. Ang pwede nilang gawin, kumuha sila ng mga party list na pwedeng yung kanilang oras para sa television
ay makisosyo sila. Pwede pala yon, yung parang Ah, i-replace, okay. parang ibibigay niya yung extra time niya sa national candidate. Pwede Bibigay yun? na lang niya sa iba. Pwede yon, pero syempre, kahit naman kasi mga kababayan, mga kampanya sila, gumasto sila ng milyon-milyon or bilyon-bilyong halaga sa kanilang mga campaign ads. Kung ayaw na silang suportahan ng tao, wala na silang magagawa. Sa nangyayari kasing ito, sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, and then napakinggan nyo din naman dito sa balita, pinakapangit talaga na makita sa kultura ng Pilipinas, yung inaaway mo yung kapatid mo. At isinasawalang bahala mo yung pagiging magkapatid ninyo. And then tinitira mo yung kapatid mo publicly. And then hinahayaan mo na binabastos at inaabuso yung magulang mo na matagal nang nananahimik. Ayaw po ng taong bayan ng ganyan. Ang problema kasi, mas pinili ni Senator Amy Marcos na suportahan yung mga tao na binabalahura yung kanyang kapatid, binabastos yung pananahimik ng kanyang ama na yumauna. Ngayon, nakikita ng mamamayan yan na mas pinipili niya yung mga taong yumuyurak sa pagkatao ng kanyang kapatid, kanyang kadugo at kanyang pamilya kaysa dun sa kanyang kapatid na kailangan yung pagsuporta niya. 'Di ba mga kababayan? Ngayon, ang tanong dyan, susuportahan pa ba ng mga Marcos loyalists etong si Senator Amy? Ganong nakikita nga kung paano lang hayaan ng Senator Amy Marcos na binabalahura at binabastos yung kanyang tatay ng mga taong kinikilingan niya. dapat kasama niya yung party list. Okay. Halimbawa, mag-a-add ka, halimbawa, 4-piece. Gagamitin mo yung oras ng 4-piece, pero kasama yung 4-piece. Pwede Ah, pala okay. yun. Yun yung doon siya pwedeng technicality na makalamang. Kumbaga, Pero sosyo yung sila. oras, Oo, sosyo yun. Oo, sosyo sila. May nagsabi naman sa akin, nagbulong, hindi papayag si mami at si daddy na matatalo si Camille. No. The mommy and the daddy will do something, Ronald. Ubuhusan yan. Una, meron silang sariling partido, yung nationalista. Siyempre, may mga membro na yan, local officials at saka mga congressmen. Ikalawa, sila yung pinakamayaman sa buong Pilipinas. Lamang lang sila ng konti kay Doris. Ito lang eh. Binigay ko na sa kanila, bayaan ko na lang. Sila yung number 1. Si Doris number 2, pero hanggang ngayon wala pa rin yung pandesal. Wala naman tayo sa pandesal. Pero sa birthday ngayon ng dating Pangulong Duterte, yan. ano po? Ang basa ba ninyo ay magkakaroon ng snowball effect? Itong pilit nilang pinupukaw pilit nilang Ito, natalakay na natin to kagabi pero idiretso na natin. ignite na magalit sa administrasyon at mauwi sa malakihang protesta. Correct. Ang nangyari kay dating Pangulo. Anong basa mo? Do you think it will have a snowball effect o hindi, it will fizzle Wala out? na. Basically, ang target nila, yung kanilang base. Yun, no? Yun yung kanilang ginagalit. Lalo na yung mga OFW na pinakamalaking suporta ang binigay sa kanila noong 2016. No? So yun ang kanila. Ang problema, kahit may plano sila na disruption, tawag ko disruption. Tsaka kita nyo naman mga kababayan, yung rally nila, ganun lang kabilis na tapos. Alas 11 lang ng gabi, wala na yung karamihang mga naando dun sa Mindiola na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng traffic. Pagtungtong ng alas 12 ng gabi, alas 11 ng gabi, wala na kayong nakikitang nagrarally. Ibig sabihin hanggang dun lang yung kanilang pagsuporta kay dating Pangulong Duterte. Kaya yung sinasabi po nila na aabutin pa daw ng ilang araw yan kasi big event. Nako, kalokohan lang. Hindi nga natin naramdaman eh. Ibig sabihin, kahit may plano sila, last year pa nila pinaplano yan na mamarcha sa Malacanang, no? Para tanggalin si Bongbong Marcos. Ang hirap ngayon gawin yan, yung kanilang plano na EDSA 4. Di ba naalala niyo yung EDSA 3 nung hinuli si ERAP? Di ba rally sa EDSA Shrine tapos nagmarcha sa Malacanang? Di ba? Pero nabigo dahil hindi sumama yung military. So may balak silang ganon. Sabi dito, Sandro Marcos tapos Vico Soto tandem. Oy, mas maganda nga yun mga kababayan. Sure win yan. Piyado, landslide yan. Kaysa naman doon kay Robin Padilla at saka kay Sara Duterte tandem. Susmiyo Marimar. Last year pa nila sinasabi yan, lantaran. Lalo na ngayon, nung nahuli si Digong, ay gusto nilang ituloy yun. Pero mas logical yung sinabi ni Panelo. Sabi ni Panelo, dapat hindi muna umuwi si Digong para nakapaghanda yung kanyang base. Nakapaghanda. No, parang kinikriticize ni Panelo yung ginawa ni Digong na umuwi kagad nang hindi pa sila handa. So, ang tingin ko at this point, dahil yung kanilang rallying point, yung kanilang leader, yung kanilang padron ay wala rito, ay eventually baka mag-fizzle out yan. No? Eventually baka mag-fizzle out. Hindi kakayanin na Hindi yan talaga. i-weaponize, i-harness, papunta sa pagpapabagsak kay Marcos, kay President Marcos. Dahil nga wala rito yung rallying point. Okay, sige. Thank you very much. Panoorin po ninyo bukas ang Ay, takat na natin dyan mga kababayan. Tama naman yung sinasabi dito
ni Sir Ronald Llamas, wala nang pupuntahan. Yung mga ginagawang pagrarally-rally ng mga yan, alam nyo, ang ginagawa lang ng mga yan, ang ginagawa lang ng kampo ni Sara Duterte, nagsusunog lang sila ng pera. Kasi biruin nyo, kaliwat kanan, yung mga ginagawa po nilang rally, imposible naman na hindi funded yan. Diba mga kababayan? Kaya ang ginagawa na lamang po ng mga Duterte ngayon, nagsusunog na lang sila ng kanilang pera. Sinusunog na lamang po nila yung pera doon sa mga pagpaparali po nila para suportahan yung kanilang ama na nakakulong na hindi pa nga alam kung makakalabas pa ba or hindi na. Mga kababayan, ano po, pero isa lamang po yung sigurado natin dyan na yung sinasabi nilang mimol malware or yung pinapakalat nila na gagawin nilang malakihang mga rally, wala nang pupuntahan yan. Kasi nga, wala na dito yung pinuno nila, wala na dito yung isa sa pinakamatibay na sandata sana nila para magsagawa ng malakihang rally, mga kababayan. Dahil nga, nasa The Hague, Netherlands na, eto pong si dating Pangulong Duterte. Kaya nga kung titingnan nyo, di ba maliwanag nga yung sinasabi ni Panelo noong mga nakarang araw, doon po sa kanya mga interview, na kung hindi sana agad umuwi etong si Duterte, nakapaghanda sana sila. Ibig sabihin, naihanda sana nila yung mga tao na poprotekta dapat at haharang sa pag-aresto ni dating Pangulong Duterte. Kaso nga lang ang problema, tinabla ni Duterte etong panawagan ni Panelo na wag muna siyang umuwi. And then umuwi ng Pilipinas etong si Duterte at doon siya na-aresto. Kaya nga kung tutusin, mga kababayan, yung mga ginagawang rally ng mga yan, hanggang dyan na lang yan. Hanggang dyan na lang sila. Hindi na po nila kakayanin pa na magsagawa ng mga malakihang rally para lamang patalsikin si PBBM sa pwesto. Kasi sa totoo lang, ang taong bayan po ngayon gising na at mas nakapokus na sila sa mga trabaho po nila, sa mga hanap buhay po nila, kaysa po sa mga rallying ganyan na wala namang pupuntahan at wala naman pong kabunasan. Ibig sabihin, walang kakwenta-kwentang rally.